Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. Ito po muli ang yung sangkay na sa Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Shoutout sa inyong lahat, mga sangkay, mga kalingap. Ngayong hapon na ito, magchikahan tayo. No? Ay, alam ko, ibang gusto nito. Gusto talaga nito mga chika-chika. Wala tayong makuhang content, kundi kanina kasi habang ako yung nagbar-browse sa YouTube, no, nadaanan ko yung lola ni Jubilito. Pag-usapan natin to si Sisteret na Jubilito. Sister, binabanatan ka ng lola mo kanina. Nakahiga kasi ako kanina. Naghahanap ako ng mako-content. Tapos ngayon, nagba-browse ako. Nag-check ako ng mga YouTube channel ng bawat isa kung saan tayo makakakuha ng content, no. Nakita ko naka-live yung lola ni Jubilita. Akala ko ba, sister, love na love ka nitong lola mo? Nung mga nakaraan, di ba? Pinopromote niyan tayo. Tayong tatlo, pinopromote niyan yung mga channel natin. Ako, si Bopil, ikaw. No? Sa lahat ng mga dito, reactors sa Kalingap, tayong tatlo talagang pinopromote nito. No? Nagulat na lang ako kanina, no? Na, bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Hindi magaganda yung mga binanggit dito sa kay Jubilito. Kaya nagulat ako, sabi ko, uy, anong nangyari? Patungkol kasi ito dito sa pag-content ni Jubilito sa kay Starrax, no? Yung pagpunta ni Starrax sa kay Daddy Frankie, no? Alam ko parang nakadalawang content yata ito si Jubilito. So kanina naririnig ko pinaparinig niya, no, yung audio nitong reaction ni Jubilito. And may hamon siya sa kay Jubilito. Sabi niya, subukan mo lang daw na ipa-strike mo siya, Jubilito. Diyan daw malalaman kung pikon ka o hindi. May hamon pa sa'yo. Hinahamon ka, no? Diyan daw makikita kung papa-strike mo siya, kung ano nga daw ba, kung pikon ka o hindi. Kasi, alam naman natin, content lang talaga ito, no? Kaso nga lang, medyo offended yung mga sinabi dito, no? Sabi niya, wag mo daw siyang kakalabanin, no? And nabanggit pa dito yung pagiging relihiyoso mo daw, no? Yung ito kasi yung hindi ko lang gusto, no? Kasi kahit sabihin natin na content tayo, wag sana yung mga personal, no? Kung ano lang yung issue, doon lang tayo. Pero kung pagdating sa mga ganito, pati religion, yung pagiging relihiyoso ni Jubilito, nababanggit, no? Kung ano lang yung topic, doon lang tayo. Stick lang tayo doon. Nga lang, medyo hyper kasing lola ni Jubilita kanina, no? Hindi niya siguro ma-control yung emotion niya. Ganyan kasi yung isang tao, no? Pagka mataas talaga yung emotion, kung ano-ano na yung mga nasasabi, hindi na nakokontrol. Lalo na kung nasasamahan ng alak, ay wala na. Talagang dire-diretso na yan. Kaso nga, buti nga lang, mukhang wala akong nakikitang tunggaan blues. Siguro kasi talagang content lang talaga. Kasi alam naman natin tong lola natin, ito talagang ang ano lang dito kasi talaga,
Ano ba kasi, Jubilito, yung pinagsasabi mo patungkol kay Starrock sa pagdalaw dun sa kay Daddy Frankie? And bakit parang hindi nagustuhan, no? Bakit hindi nagustuhan nito ni ni lola mo? Sana lang yung sa akin lang um, kung content lang tayo dito, okay lang, walang masama mag-content, no? Kung i-content natin ang bawat isa, pupunain natin kung ano yung content ng isang tao, wag lang tayong papasok doon sa sa mga personal, no? Kasi yun yung hindi maganda. Ako naman kasi doon sa reaction ni Jubilito, wala akong nakitang masama. Di ko alam kung bakit nabigyan ng hindi magandang interpretasyon, no? Kasi pati yung pagkasabi ni Jubilito doon na siguro si Starrax kaya kasi nagdadalamhati, no, kaya dumalaw doon. Siguro gusto na magpalabas ng sama ng kanyang yung sama ng nararamdaman kasi alam natin na si Starrax yung kapatid niya na namatay, di ba? Condolence nga pala Starrax, no. Nabanggit pa ito na bakit daw pati yung patay nabanggit pa. Wala namang masama doon sa binanggit ni Jubilito doon sa kapatid kasi ang nasabi lang ni Jubilito na isang way ng pagpapagaan ng loob ni Starrax dahil nga namatayan siya dahil kaya yung pagdalaw doon sa kay Daddy Frankie. Walang masama, kaso nga lang binigyan ng masamang interpretasyon. Hindi ko alam kung sa bagay kasi kung sasabihin talaga natin na content, no? Kung wala kang ibang makuhang butas sa isang tao, gagawan mo ng butas, gagawan mo ng paraan na maging masama yung sinasabi ng isang tao. Pero the way na yung paggawa ng reaction dito ni Jubilito, wala akong nakikitang masama, no? Siguro talagang para lang magka-content, ginawang magiging masama, no, si Jubilito. Kaya ganun umabot dito, humantong dito sa ganito, no. Pero overall talaga doon sa sa content ni Jubilito, wala akong nakitang masama. Kaso nga lang dito sa lola ni Jubilito, hindi ko lang alam, no. Jubilito, ang advice ko sa iyo, magmano ka sa lola mo. Alam ko love ka nito eh. Kasi doon ako nagulat talaga nung pinapanood ko kanina. Sabi ko, anong nangyari dito? Samantalang nung mga nakaraan, puring-puri, no? Pinopromote pa niya, sinasabihan pa niya yung kanyang community na suportahan ito sina Sangkay, sina Jubilito, sina Bopil. Ito yung may mga paninindigan ng mga reactors dito sa loob ng Kalingap. Pero kanina baliktad na. Anong nangyari? Kaya napaano ako, no? Napaisip ako. Kung content lang, okay lang. Pero yung isa lang yung hindi ko lang naman doon nagustuhan, yung pagdamay doon sa patay, and then yung sa pagdamay doon sa pagiging relihiyoso ni Jubilito, no. Yun lang naman yung hindi ko nagustuhan doon sa mga pinagsasabi niya, no, na dapat kung ano lang yung kanyang gustong i-content, kung ano lang yung gustong punain doon sa kay Jubilito, yun lang. Wag na pati yung pagiging relihiyoso ng isang tao, idadamay pa natin. So ito lang yung aking reaction patungkol dito kay Jubilita tsaka sa kanyang lola. Break sila ngayon. May LQ silang dalawa ngayon. Iba talaga, no? Iba talaga yung dito sa ibabaw ng mundo ang nangyayari, no? Wala ka talagang forever. Ngayon, kaibigan mo. Ngayon, pinupuri mo. Pero kinabukasan, pagdating ng pag naiba yung ihip ng hangin, kaaway mo na, mumurahin mo na, sisiraan mo na. Ganun ang nangyayari. Ganito dito sa social media. Kaya, dito sa social media, no, dapat maging flexible tayo. Masanay na tayo sa mga tao na dumistansya tayo, dapat marunong tayong dumistansya. Kung ngayon kaibigan, kung ngayon pinupuri ka, baka bukas makalawa, iba na ang ihip ng hangin. Kaya maging maging flexible tayo parang maging unyango tayo, no? Mag-iba tayo ng anyo pagdating ng araw.
Salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay mga kalinga, paalam.